Ang pagbabaka ay hindi basta na lang ilalawig mo dyan, itatali, ang pakakainin mo. Ay hindi pwede yun. Para din tao yan, talagang hinaalagaan mo, pinaliliguan, o pinakakain ng tama. Pero pag yung ang baka mo, basta mo na lang ilalagay, ay wala kasi kita. Ano, yung iba ayaw magdayami dahil daw yung dayami daw, hindi naman daw siya nakakapagpataba ng baka. Kung magay busog lang. Yes po. Ang dayami, napakagandang pakain din. Kaya nga lang, sa Formiro, hindi talaga kinakain ng baka yan. Sanay sila sa damo. Ang gagawin lang natin Pero kung mahirap i-dispose ang baka. Hindi naman. Hindi na po. Gagalingan mo lang sa bulahan lang yan. Oo, pagalingan niya. Pagalingan ng pinistok yan eh. Pag sinabing gano'n ang presyo, pinangkaya nila. Oo, ang papaya, siyempre, kung mag-aalaga. Mga talong Stevie, na tayo ngayon sa Barangay Talim ng Lucena City. At tayo po ay napapasya dito ulit kay Kap. Pero kasi po si Kap nakita natin nung Biyernes, namili ng mga baka sa Padre Garcia. At pinasyalan ulit natin siya. At marami po siya mga baka dito at nagtanong tayo ng ilang impormasyon lalo sa pag-aalaga ng ganitong mga baka. Kaya samahan niyo ako sa ating video sa ating cattle farm visit dito sa Barangay Talim, Lucena City. Mga talong Stevie, nandito tayo ngayon sa Corral ni Kap dito sa may Talim. Ayun po yung mga baka niya dito. Bali Kap, ilang ulo itong baka niyo? Yung nakuha ko kahapon ay pito. Anong yan? Kasi pito yan? Pito po, pito ang nabili niyo. Bali po, ang kinulong niyo lang dito ay ilan? Bali siyam na ngayon yan. Siya po. Oh, puro barak. Kabila. Oh, may tinali po kayo dun ano? Oo. Sa kabila. Ito po. Ito pong isa matagal na nyo. Yan ay dati na po na. Una yan. Ito po yung una daw. Ayun. Punta natin si Kap. At si Kap kita natin punong-puno na yung kanyang dayami. Tambak ang dayami ngayon nyo Ay nagpaano po kayo, treasure. Dami yun. Punong-puno ang kanyang hanggang bubong na yung tambak. Yan, bagong anak. Ito po, meron pa yung bagong anak. Dito pwede silipin ko po dito. Kaanak lang yan. Ito, bagong anak daw. Ayan. May bagong anak din si Kap dito. Parang yung isa Kap ibuntis din yung malaki. Oo. Ayan. Anak lang niya kahapon. Yun, may lampas pa nga yung niya, yung pinag-anuhan, Yan si Kap. At Kap, pakilala pa pala pasyal dito sa inyo at si Kap pinakita natin nung nakaraan yung Biyernes lang sa Garcia. Oo. Alin pa mga binili niya dito? Ito pong mga, Yan, balik pito yan. ito pong apat na dito tapos andun yung iba. Ayan, tayo sa kabila. Oo. Ayan po. Pwede malaman kung magkano niyo po itong mga kasi yung iba, binabasa nila kung magkano sila mag-umpisa doon sa pag-aalaga. Marami po kasing gusto magbaka ngayon, kaya lang para may idea lang po sila. Dapat po baga mga anong presyo pati edad ng baka ng patabay? Ayun ay nakuha ko. Dalawahan ng lagi ang kuha ko ito, tambalan. Tambalan po. Merong 72, 68, 69 ang bawat isa, gano'n. Yun ang pinakamataas yan. Bakit po ganun presyo ang ano pong kalimitan binabasa niyo sa edad ng baka? Ay sa edad ng baka at kung basta ni balagbagi na. Balagbagi na po. Oo. Gawa ng ako'y nagbaka ng malalaki yung halaga na 95, yung mga Indo Brazil. Kaso mo yung yung pinakakainip. Matagal. Malaki maganda. Ay kaso may nakakainip ng mga alagaan at tagal bago bumilog. Pero mahal. Yun. Mahal naman siya pag bibinta natin. Ay pagka ganitong balagbagin, naabot na ng 6 na buwan, 1 taon. Yung po pinakaano niya. Pwede na natin ibinta. Pag balagbagin po talaga, ang pinakasagad niya po yung pinakamabilis ay 6 na buwan hanggang 1 taon po. Ang pinakaano. Kasi pagka yan ay may bibili, ang gusto nila hayupin pa, pwedeng hayupin. Pwede naman po yung kumbaga ibibenta niya rin. Oo. Kaya medyo mahal-mahal. Pwede naman katayin kung maganda ang katawan. Taba. Pero po ang pinakamabilis yung pag-aalaga ng ganitong mga baka na yung kasi matagal na po kayo ditong nagbabaka, nakita natin. Ano po pinakamabilis yung pag-aalaga? Ay, ang pinakamabilis na pang kabibili ka ay yung malaki na. Yun ang the best. Kaya lang, malaking kapital. Malaking kapital. Oo. Pagka ganitong tayo ay nag-ano lang sa 70 pataas, bababa, ay medyo ayos din naman. Kaya nga lang ay di
Hindi masyadong kalahian ng baka. Ang basta ni mistiso lang. Pero alin po magaling sa inyo? Kasi yung nga po yung dati napuntahan ko dito maagap. Yun nga, dalawang klase yung baka nyo dito. Isang mga mistiso yun at isang malahi. Sa kahit niyang malahi. Aha. Mas maganda talaga yung malahi. Malahi po Oo. sa inyo. Kasi pag malahi ay malaki ang malaki ang chance natin na mahal din ang bilis. Makuha. Oo. Kaya lang, sa pag-aalaga, kailangan ka ng pakain. Hindi yung basta damo lang. Kailangan may feeds. Nagpipids po. May molasses, gano'n, tsaka vitamin. Saka nakakapag-alala din pagka yung Malahi. yung malahi. Minsan yung pagka tumulay ng pagkain, ay baka mamaya ay matigo. Hindi na iwasan yun. Sa mahal ng bili. Minsan nakabili ako 95. Bumili ako noon ng 95, bali 4 na piraso. Umabot na sa akin ng kulang-kulang na 2 taon. Matagal din po. Oo, matagal. Malaki naman, kaya nga lang, ay di nakakapag-alala rin gawa ng pagka nagkaroon ng pagtamlay ng pagkain. Pag tumamlay na, ay medyo mag-aalala ka, baka mamaya mamura. O kaya mamatay agad. Hindi natin masabi Pagka tinamaan ng sakit, madali naman ng sakit. Madali lang gamot yan. Kaya lang ay minsan nga ay hindi natin alam ang buhay ng baka. Buhay din po yan. Parang tao din yan. Minsan ay nakikita ko na dyan, nakahiga na, wala nang buhay. Ay meron po na-experience dyan na disgrasya talaga? Oo, nakabili ako noon. 75 na nung pa, medyo mahalaga pa ang noon. Siguro may kalahating taon na. Binili ko siya, ang laki. 1 linggo, pinakain ko, ayos kumain siya. Makatapos yung 1 linggo, nakita ko yung bagsak na po. Nakatirik. Ano kayang kinamatay niya po sa inyo palagay? Parang tamang hangin, ganun. Dahil hindi naman siya tumamlay kain ng kain. Tapos nung puntahan ko nung gabi, parang may nagpipisa yan. Talaga pa ang kawain natin. Tinignan ko, sabi ko tama. Ano po yung sabi yung tama sa hangin? Ano po yun parang? Yung bigla na lang na baka. Kumbaga pagka sinabing tamang hangin, ay yung biglang nabubuhal. Biglaan na lang po, wala kayong nanginisay. Hindi wala namang sakit na nararamdaman. Biglaan nga lang. Para atake? Sa atin sa tao po parang atake biglaan. Walang kalaban-laban na. Bali 2 beses ako nagkaganon. Dalawa po. Oo. Ganun nangyayari. Binili ko ng ganung halaga ay wala. Lugi talaga po. Kung 75 na po Oo, 75. Malaking halaga na. Kap, may mga tatanong lang po kasi itong mga baka nyo dito, may mga may ilan naman po yung nagko-comment. Kasi nakita ko pa pagkain yung dayami. Kasi yung iba ayaw magdayami dahil daw yung dayami daw, hindi naman daw siya nakakapagpataba ng baka. Kung bagay busog lang. Yes po. Ang dayami, napakagandang pakain din. Kaya nga lang, sa Formiro, hindi talaga kinakain ng baka yan. Sanay sila sa damo. Ang gagawin lang natin, talaga ikukulong. Tapos lalagyan natin ng kaunti. Hanggang sa na sila, matuto na kumain. Yun yung kanilang magugutom Lagay lang tayo ng lagay. Huwag nating dadamihan para hindi maumay. Hanggang sa matuto yun. Malaking din naman malaking bagay sa bakang dayami. Kaysa yung damo natin ngayon. Sa panahon ngayon, napakainit. Yun nga po, tagtuyo na ngayon. Marami namang problema sa pagkain ngayon. Yung aking hinarbis niya sa aking palayan. Lawak ang ganda no. Yan ay pinahakot ko. Bali sa hektare yan. Lahat dala na dito. Kain nyo ng baka. Itong mga bago yan po, itong mga bago. Kamukha ko lang binili yan. Nung Biyernes lang po. Biyernes. Ayan, tako kumain. Kaya na pa ng dayami. Oo. Pero hindi pa kayo nagbibigay ng mga damo na dito. Dayami lang talaga. Dayami lang talaga. Puro na talaga siya. Hindi na ako naglalawig. Wala naman paglalawig ka na rin. Marami na rin po. Marami diyang ay kilawig na kaya namang hindi palawig Pero ilang beses niyo po ito pinapakain ng dayami? Ito pinakakain ko maga, tapos mga alas 11, pakain nili. Tapos alas 2 pakain. Tapos sa dating sa hapon, ay di, feeds. Feeds na po. Konti lang. Mga gano'ng karami po? Painin lang. Konti lang talaga po para maglasa lang. Kasi mga pa yan Mga bata pa. Yun. Pakain natin sa gabi. Dayami na.
Bali po ang dayami nyo ay 4. Oo. 4 na beses sa Oo. maghapon, Basta umaga. makikita natin yung kanyang kakanan ay wala, Oo. lagay lang ng kaunti. Ayun na ginagawa nyo. Oo, Kumbaga, para hindi siya maumay. Basta nilagay ng kaunti, maya kaunti ili. Basta pag nilagyan mo yan, sinusuag, tinatapon lang, sayang. Eh binibili ko din yan ay. Ito pa bili nyo na rin pala ito. Kahit nga galing sa aking tubigan, ay inuupa ko yan. Ang isang truck niyan, wali 1 tray. O ilang biyahe ng truck yan, wali ko yung 10 biyahe yan. Marami na rin pala ito. Sinising yan eh. Nasa may 10,000 na rin pala ito. Sinisinsin nilang mga magdadala, yung mga Oo. Kaya yun yung style. Dami po nito, tingnan nyo. Aabutin yan, pinakaanong matagal, 2 buwan. 2 buwan. Ay ito yung mga bago pa lang, hindi kakaunti, baka abutin, 2 buwan sila hati. Yun na may kahit tuyo, kinakain. Opo. Basta gutom. Gusto pa nga niyan yung medyo bulok. Yung tuyo-tuyo na. Oo. Kinakain din yung mga baka. Pero pag nilagay mo sila dyan sa lawigan, hindi nangangain dayami. Inuuna nila yung Damo. Oo. Pero pag nandiyan sa kakulong, ay kain. So ang style nyo pala po, ang gagawa nyo sa mga baka nyo, kumbaga basta wag siya mawawala ng kinakain. Oo. Tuloy-tuloy. Tsaka tubig, Tubig. nakapon lang sa tabi. Lalo ngayon, panahon yung mainit. Ang tako uminom ng baka. Yun ang madaling makapagpataba. Yun nga po pag summer daw, tag-init. Alam mo, pag summer, ang daming magagandang baka. Pero pag yung taglamig, yung tag-ulan, Mapayat. tag-ulan, talo sa ulan yung baka. Nakakasakit. Kap, matanong ko lang po pala, ito sa isang baka niya, yung pinakamaganda, sa inyo, sa 6 na buwan, di ba po, sabi niyo 6 na buwan ang pinakasagad niya pag-alag. Ano po ang pinakamaganda, magkano po ang pinakamagandang kinita niyo? Tanggal po yung gasto sa isang baka. Oo. Inaabot ng 20. 20 po sa 6 na buwan. Tanggal na po yung gasto ng ano? Tanggal na yung gastos. Yun na yung bakang matakaw kumain, saka maganda yung katawan. Alam mo naman, pag mamimili natin, hihanap pa yung magaganda katawan, matataba, makikinis. Ang ginagawa nila, pagka ganong 6 na buwan, binibili sa akin, inaalagaan pa rin. Inaalagaan pa rin nila. Dahil kikita pa rin daw sila doon. Mga 3 buwan, babanatan mo nila ng page. Feeds na talaga sila. Pupuray ng feeds. Sila, 15 gano'n. Alis ang gastos. Ayos din. Pagka talagang kailangan mo ng pera, ayun, mga 3, 6 na buwan, binibinta ko na. Wala naman tayo pagkakitaan na. Hindi nila sa baka. Bali, ang baka niya po yung marami na pati ano. May mga paiwi pa rin kayo, wala na po? Meron paiwi naman. Yung mga babae. Kayo po na personal pa lang, napansin ko parang kayo na mismong pumupunta sa paradan para tumawad ano. Oo. Hindi na kayo nagano ng iba? Ako nang sasadya sa Pati Garcia. Tapos ako na rin yung bumabase dun sa baka. Pag nagkaiging sa may-ari ng baka, yun, nakukuha ko. Ay awa naman Diyos, nakakuha ng tama sa presyo. Oo nga, para tama-tama nga yung nakita yung mga presyo na nakuha yung mga baka. Hindi naman tayo naagrabyado. Magbibili, hindi rin nalugi. Oo nga po. Ay ganyan lang talaga bibili. Siyempre, patubo, tutubo. Kaya sabi ko, pagka ganyan nagbabaka, maganda talaga ang pagbabaka. Sabi nga nila, isang jeep yung dala ni Kapa. Ay, madami. Sabi ko, bali 7 nga yung nga po. Ayos no, papalagaan din. Yan po. Mapaiwi. Pero po, Kap, ang pantanong ko lang po kasi marami po nakakilala magbabaka ngayon, nag-aalaga sila ng mga ganito pataba yung baka. Paano niyo po siya dinidispose? Kasi yung iba, sabi nila, magaling magpataba ng baka. Paano namin bibenta? Ano po ito, pinupuntahan sa inyo dito? May kausap na kayo? Parang yung ating mga mamimili, alam mo naman yung mamimili, gala. Mamimili nga eh. Bibigyan sila ng cellphone, tatawagan. Yan sila nalang napunta. Pinapasyalan na po dito? Oo. Pagka ako tumawag, parang meron din eh. Kahit hindi akin. Parang ako yung nag-aahinti. Ahinti rin, Siyempre, nakita din naman pag-ahinti. Tumbas sa manipis, binibigyan ka ng may-ari nung mamimili. Pero yan, ganyan talaga. Yung pagka ako may pagbibigyan, nilalabas ko yung mga 5, 7. Ayan, arating yung mga mamimili. Tawagan ko lang. Kumbaga hindi naman po mahirap i-dispose ang baka? Hindi naman. Hindi naman po. Gagalingan mo lang sa bulahan lang yan. Pagalingan niya. Pagalingan ng pinistok yan eh. Pag sinabing gano'n ang presyo, yun ang kaya nila.
Oo, ang papaya, siyempre, ikaw mag-aalaga. Alam mo kung magkano kapital na gastos. Bakit ka magpapalugi, di ba? Ah, Kailangan tayo tumubo. Ah. Alis yung ating gastos, ah, saka yung pagod. Saka yung pagbabaka, maganda eh, nakakapag, ano yan, maganda ba sa ano, kung ba sa ano, hindi ka maiinip, nakakalis ng stress. Oo. Yan, oo. Sabi nga, himas-himasin mo kasi himasin mo yung babae. Ayaw mo, diba? Yan. Sige. Oo. Ayan. Kaya baka na lang. Ah. Kap, ito po yung huling tanong ko sa inyo. Marami po kasi sa atin na mga manonood. Hindi lang mga, meron na kasi ako na-encounter ngayon na marami nagbabaka. Ano po bang maipapayo sa kanila bago sila bumili ng baka? Ano bang pinaka dapat unahin nila? Kasi marami po ngayon, marami rin ako napuntahan dati na napatigil sa pagbabaka. Ano po bang number 1 na dapat unahin nila? Ay talagang dapat pagka kayo bagong magbabaka lang. Unang-una, kung di kayo marunong tumingin ng baka, ay magpasama sa marunong. At yun ang silang babase kung magkanong presyo. Pangalawa, di sa sarili mo, ikaw ang mag-aalaga. Siyempre, magtatanong ka rin kung ano ba yung una, paano natin pakakainin, paano natin paiinumin, paano natin tuturukan ng vitamin. Nagbabitamin din ako dyan eh. Kaya ang pagbabaka ay hindi basta na lang ilalawig mo dyan, itatali, ang pakakainin mo. Ay hindi pwede yun. Para din tao yan, talagang hinaalagaan mo, pinaliliguan, o pinakakain ng tama. Pero pag yung ang baka mo, basta mo na lang ilalagay, ay wala ka kikitain. Kumbaga bumili lang dahil may pera, bumili sabi. ka lang na basta tatali mo lang. Pero kailangan talaga ganun yung tamang pag-aalaga. Hindi yung kung saan mo lang ilalagay. Pero pag nagasas ako dyan, yan sa pitong yan, meron dyan tayong page, may molasses tayo, lalagyan natin ng asin. Ay yung kain ng dayami, binibili din natin. Kaya kailangan sa pag-aalaga ay talagang parang tao din. Mahigit pa nga. Dahil alaga mo yan eh. Siyempre gusto mong kumita. Ay pag magandang alaga, malaking kita. Pag hindi maganda ay walang sulit puhunan ka lang. Kaya saka sa pagbili ng baka, hindi yung may tinitingnan din tayo dyan. Hindi naman sa ako'y eksperto. Ang akin lang, tinitingnan ko yung mga katawan. Ito pong katawan niya. Haba ng katawan. Yung buntot, yung mga paa, yun yung pinakikita na natin tinatandaan. Pero yung sinasabi ng mga puyo, puyo hindi na. Wala yun. Sabi lang ng matandang bula, hindi na sinusunod yun eh. Ay, basta ikaw na ang dapat dyan, gumawa ng paraan para gumanda yung baka mo. Nasa sarili mo. Kaya, yun ang aking maipayo. Kailangan, pagbili mo ng baka, medyo ititingnan mo rin yung mga paa, tapos baka mamaya may sugat, masubuan ka. Yan. Nasa iyo yun, yung balat ng baka, balahibo ng baka, makinis, hindi yung makapal. Kasi pag makapal, ang baka, payatin. Ganun po. Hindi nagtatataba. Kailangan doon ay di ako kunin mo yung tag-hintab na balahibo yun kaya nakatulad na makikinis ang manipis yan. Yan, kita naman yung manipis siya makikinis. Ayan. Tapos pati kayo nanigurado na dito. Kasi yung iba kasi parang mga dumiretso't wala pang mga handang pagkain ng mga baka. Dahil marami ang alaga. Meron pa lang ako. Ayan na. Kayo po talagang number 1 po talaga dapat sila marunong din kahit papaano. Pag hindi naman sila marunong, hindi pwede nang pasama sa marunong na. Pasama. Pagkakatiwalaan. Na ganun ang presyo. Marami naman. Ako nga sample ako sa akin na sarili ko nagsimula ako ng baka. Dahil yung tatay ko nung araw magbabaka yun. Magbabaka din po. Yun ang hanap buhay nila. Sinaunang tao. Ayan. Kaya po dati po yata wala mga feeds pa dati wala nung damo lang. Kasi ang baka nung una, madaming pang pagkain. Mga Tagalog pati nung una. Mga Tagalog. Ngayon pagandahan ng baka. Magandang baka, magandang presyo. Yung ganun lang. Pero sa tingin ko talagang sa pagbabaka ay kikita ka. Kikita ka talaga. Tiyaga lang. Talaga. Tiyaga. Pero pag yung mga dalawa ay kikita rin. Conforme siya kaya ngay budget. Pag malaking budget, madaming baka. Damihan na po para isang pagod na lang. Para isang pagod. Ayun. Ako naman may katulong din dyan, hindi ko kaya yan. Pag ako sinulat, ako may
Anong pa? Ah, Sakit. ayun. Injury. Yan, sikap. Yan, sikap ay napanayam natin. Nakita natin, ito po nakita rin natin siya sa paradahan ng Biyernes. Namili ito, sabi ko ngayon pupunta natin sila. Ito po yung mga baka niya dito. Tapos sisilipin din natin iba doon na nakatali niya. Oo. Yan ay sikap. Ano nga po ulit ang pangalan niya? Kap Rolando Rolando Ebreo. Ebreo. Yan. Pangatlong balik natin dito kay Kap. At ito yung pinunta natin bago pa lang ito nakasalang niya dito. Ito po pala ang plano niya ay mga 6 to 1 taon ng alaga. Ang laki, ay siya namang dali mo ng pag-aalaga. Ayun. Yun namang maliit, di matagal, palalakihin mo. Gusto mo papagulangin. Pero mas maganda yung yung talagang malaki na. Oo, para mabilis na. Para kung ba sa mga pagkain at saka sa halimbawa nagkaroon ng pakarandam, matitigas. Matigas na ang katawan. Kumbaga may gulang na siya. May gulang na eh. Ay kung kayo bibili naman ng bagong walay, mga 1 taon, 1 taon kalahati, hindi ako nabili ng gano'n. Conforme naman sa budget nga eh. Hindi naman natin masabi ang tao eh. Kaya maipayo ko lang, talaga kung magbaba, kayong medyo balagbagin na. Alam naman natin pag sinabing balagbagin, may presyo na yun, tsaka may edad na rin. Pag balagbagin. Pag balagbagin, 65, gano'n. Pataas. Conforme, 75. Yan. Kaya yung sabi ko, yung nabili kong yan ay partida 70 pababa. 70 pataas. Yun lang. Walang 75. Yan. Sa Kap, maraming salamat po sa inyong oras at maraming po ulit ang mga matutunan natin mga magbabaka. Salamat po, Kapitan. Thank you po.